Okay, well, but si Doc Pepper ay isang bigating oncologist ng Lung Center of the Philippines. Doc, kaya itong pag-uusapan natin ay tungkol sa cancer at in particular, sarcoma. Dahil ang July pala ay Sarcoma Awareness Month. Doc, ano ba ang sarcoma? So, yes, July is Sarcoma Awareness Month and ang sarcoma po, ito ay isang bihirang uri ng cancer na nagmumula sa connective tissue or tinatawag namin mga kalamnan. So, may dalawang uri po ito. We have the bone or yung buto and soft tissue o yung sa kalamnan, yung malalambot. Kapag bone sa buto, soft tissue, pwedeng ito ay fat sarcoma, muscle sarcoma, or yung sa litid cartilage, pwede din ton. Pwede din yung ugat or yung nerves. So, maraming uri ng sarcoma. So, Doc, paano po natin ito na-detect? At sa karaniwang age group, sino po bang usually nakakontract nito? So, usually, nakikita namin ang mga bone sarcoma or soft tissue sa mga bata hanggang mula edad 10 hanggang 25 years old. So, may overlapping kami from pedia to adult. And commonly also, no, sa mga matanda na more than 50 years old. So, nakikita din namin yan. Pero commonly talaga sa bata. So, Doc, bakit po? You mentioned offhand na genetic po siya. Pero saan siya nanggagaling, di ba? Yes. Wala na ba akong choice kung hereditary to? O baka mamaya meron din ako mga exposed sa mga bagay-bagay kung bakit ko rin to talagang mas high risk po dito? So, sarcoma usually, yes, hereditary to. May tinatawag kaming hereditary cancer syndrome. So, pag yung nanay, tatay, lolo, lola, may mga uri ng cancer, pwedeng yung pasyente or yung bata magkaroon ng sarcoma. Pero ito ay tinetest namin. We have that cancer genetic testing panel po ito para ma-detect namin kung prone po kayo magkaroon ng sarcoma. So, kung prone, we do surveillance talaga na ma-advise po namin yung parent and yung bata. Sorry for follow-up ako, Ate Nins, kasi ang ating question of the day, kailan ka huling nagpa-physical examination? But yung determining test, yun, Doc, di ba? Yes. Pero like, let's say, sa mga basic testing, sa mga blood test, sa mga x-ray, meron na bang, baka may lumabas doon na for further testing? Yes. So, Opo. una-una, of course, physical exam. So, dapat tayo mismo alam natin yung uri ng katawan natin. Kasi, mostly, ang symptoms ito may lumps or bumps or parang irregular sa area ng buto or sa soft tissue. So, syempre, hindi naman lahat ng bukol cancer na agad. So, usually, pag regular na bukol yan or hindi cancer, malambot, maganda, parang bilog na bilog. Unlike kapag mga sarcoma, parang may patsi doon, tapos irregular, parang cauliflower, yung dating. Tapos parang deform yung area. Tapos may pamamaga na hindi nawawala. So, una, hindi yan masakit. Kasi parang... Visible po ba yun o nararamdaman? Yes, Dito. visible. Visible Yes, siya. visible na siya. Okay, sige po. So, that's one. That's physical exam. So, may mga pamamaga, pwede din biglang nabali. Yes, Biglang nabali yung balikat? Yes, yung buto. Ay, yung buto. For no Yes. reason, na For hindi ka no- naman nahulog. Kunwari sa Yes. balikat. Okay, go ahead po. Opo. That's yung mga simptomas na yon. Tapos, pag regular kasi, matagal bago yan tumubo, years. So, unlike sa sarcoma, mabilis to eh. So, in just weeks, months, ang laki na agad. So, we do x-rays pag feeling mo may deformed or may irregularity sa limb, kung may mga sumasakit sa tiyan, kasi pwede din magka-sarcoma sa tiyan eh. Kasi nga may kalamnan doon or soft tissue. So we do the CT scans for surgical planning, MRI din. So yan, yung mga modality to detect. One is physical examination, two diagnostics, the x-ray, the imaging, CT scan, MRI. So pag nagkonsulta ho kayo, so number one, you do your own physical exam. Tapos kami ho, pag nagkakonsulta ho kayo sa amin, kami na ho yung mag-recommend if we're going to do just plain x-ray, MRI, CT scan. So, Doc, ako ay na lungkot dahil sabi niyo mas madalas itong nakukuha ng mga bata
kumpara sa mga matatanda. So most of your patients are anong edad? So, since ako ay adult med-onco, we start at 18. So, 18. So, Okay. 20, 21. Yung latest ko na sarcoma is just 21 years old. Talaga po? So, anong stage na 20. yun? Ganon. Yeah. O, pa-staging din ba? Yeah, Kasi yan, yes. Staging, din. Staging and treatment. So, yung importance ng physical exam and the imaging will help us kung early stage ba to, stage 1 to 3, or yung tinatawag na kalat na. So, it doesn't mean na pagkalat na, no more, nothing na, Oo, parang yun no na yun. hope. Oo. So, ang cancer treatment kasi namin, multidisciplinary and multimodality. So, for early stage lang naman, ang goal talaga natin is cure, magamot. So, for bone sarcomas, dahil bata to, Ma'am Ninya, no? So, isipin mo, we want to save the limb kung bone sarcoma to. So, kung ma-detect to ng early stage, stage 1, 2, 3, ang goal namin, ma-save yung limb para eventually makapaglakad pa din siya, maka-go back to school, kung may school yan, to work, eventually, to live as like a normal Okay, wait. person. So, usually ba, saan po siya nakikita? Sa legs? Yes, sa limbs, sa upper or lower extremities. So, minsan, pag ganun, pwede siyang maputulan Yes. ng limb or ng legs. Yes. Oo. So, we would want cure and limb-saving procedures. Okay, and gaano kalaki usually yung bukol na sinasabi niyo parang irregular na bukol? Yeah. Malambot ba to o matigas? Yes. For bone or soft tissue sarcoma, matigas yan. Tapos, usually, very fast-growing. Ibig sabihin, makita mo parang piso lang ngayon. The next 2 weeks, magiging 5 or 10 peso na yan. Tapos, maging egg. So, they can grow as large as 20 centimeter. So, mabilis na mabilis. pag may napansin kayong growth lalo na sa mga bata, no? Sabi niyo, starts usually 10 years old Yes. sa legs nila. Legs and, arms. extremities, yes. Oo, ay Ayun. obserbahan na agad at kasi kung maaga, doktora, aalisin lang yung tumor na yon. Yes, at tanggalin. So, modality of treatment is, yung goal nga talaga natin is cure. Tapos, pag tinanggal, ang gusto natin, masave yung limb or yung organ. Kasi nga, gusto natin, functioning talaga yung patients namin, even after surgery. So, we offer a lot of treatment, not just as med-onco. So, ang treatment kasi ng sarcoma, hindi multidisciplinary. Hindi lang ako, hindi lang med-onco. We have the ortho, yung Oo. mga expertise sa buto. Correct. We have the radiation onco, yung mga nag-radiation. We have yung social worker, part yan ng treatment namin. Opo. Yes. Opo. So, Doc, no, tawag mo dito kasi sabi nyo nga po kanina, ang common symptoms, painless lump, pwedeng nandyan siya pero irregular or deformed. Yung bone pain din, Doc, di ba? Parang usually, ano pong klaseng level of pain yun na, naku, baka ito na yata yun. Yes. So, as lumalaki yung bukol, naiipit yung nerves, ugat, soft tissue. So, masakit yon. So, it doesn't go away. Sometimes, sasabihin ng pasyente namin, kahit po naka-6 na beses na ako nagtitake ng pain relievers, hindi po nawawala. So, it's persistent and it can go mataas talaga yung pain ng mga ganon. Lalo na kapag na-fracture. Oo. So persistent and fracture siya. yes, Oo. pwedeng Kasi- ma-fracture. Kasi yes. hihina na yung kapasidad ng buto di ba? Yes. Kumbaga self-fracture siya, parang the next thing you know, fracture na pala siya. Yes, kasi Oo. kinain na ng cancer cells yung buto. Pwedeng ganun. So, again, just to reiterate, masakit siya yung tumor na yon. Yes, Usually masakit. Because of masakit. the impingement ng mga kastabing muscle and nerves, masakit talaga Parang sagabal siya kasi bigla na lang siyang lilitaw doon Yes, sa and area. Tapos hindi mo na halos ma-move yung limb. Sa sakit. Yes. Oh. Limitation of movement. Okay, pero kumusta naman po yung prognosis kapag meron kang sarcoma? Kung yung chance niya na, well, kasi parang when you hear it, parang death sentence siya eh. Yes. Oo. Pero, kumusta naman po yung pag-asa na mabuhay pa ng matagal yung taong meron nito?
Yes, that's a very good question kasi any cancer sa amin parang death sentence eh. So what I want to reiterate now, because it's a multidisciplinary and yung outcomes natin maganda na. So for early stage, good prognosis talaga yan. So cure ang magagamot ka talaga dapat. So for stage 4, syempre, yung mga kalat na. So that's where we see yung palliative treatment. And what we want is quality of life even at stage 4. So it doesn't mean at stage 4 ka, no more na, or death sentence. No, we would still want you to go back to school kahit na nagtitreatment ka. So we have maintenance treatment for them para lang hindi mag-progress or hindi dumami yung bukol and they are asymptomatic. Yes, opo. Yun Importante yung goal. kasi syempre yung ano, Di yung masakit, masakit. unimaginable Oo. pain po yun eh, no? Kapag Yes. talagang tumama na sa buto. Yes. Doc, may mga patients po kayo na na-diagnose early. Baka ba may mga cases kayo na diagnose early, stage 1, stage 2, na-treat, tapos kamusta na po sila ngayon? Yes, oo. Yeah, very good. We have actually sa Pampanga, meron kaming sarcoma group sa JBL. Yeah, we have kids there na As young as mga gano'n po kabata. less than 10 even eh. Okay. So, kamusta po sila? At least top of mind po na patient po ninyo dati. Yes, most of them are back to school, some are working na, no? As long as early stage. Yung iba, syempre, na-amputate na. So, for the longest time, wala naman sila. Pag na-cure na kasi, stage 1 to 3, ang goal mo is hindi bumalik. No recurrence in the 5 to 10 years. Opo. So, yes, it's curable. It's still curable. So, it doesn't mean naman na pag nagamot na siya, ibabalik siya. No. Opo. Ang gagawin lang natin is monitor for recurrence. So, kapag magkaroon ulit ng recurrence, let's say doon sa site, you can still offer surgery, radiation, chemotherapy sa Correct. part namin. Ito po, may tanong po dito mula po kay Marife. Ano po ang dapat kainin o inumin habang nagpapagamot? Papagamot, let's say, chemotherapy or radiation or surgery. Well, number 1, you eat healthy foods. Hindi po tama yung bawal yung high sugar. Hindi. Let's debunk the Misconception myths. yun. Yeah. Oo. Kasi this is high stress eh. High stress yan sa'yo. Cancer itself, high stress sa katawan. You would want a lot of reserves. So, kailangan mo ng muscle mass. So, in order for you to have that, a healthy body, you eat also healthy. Just like a normal person. Like, okay. good, parang yung pinggang Pinoy. Yan. Kalahati, Oo nga. gulay, 1/4 would be protein, 1/4 will be carbohydrates. Okay. So, lagi ko in-example yung pinggang Pinoy kasi it's for all naman eh. Oo. Wag lang super laking pinggan or super liit. Yung parang medium. Ano bang ilang ano? Tsaka wag gugutumin. Kung, Yes, oo true. nga, kung gutom ka, kumain ka. So, Oo. ang problem pala sa mga osteosarcoma or sarcoma patients namin is wala silang panlasa. Kaya hindi sila kakain. Anosmia, agnosia also. Oo. Then yung taste is altered. Magreklamo yan na lasang lata po yung pagkain ko. Correct. So, don't inhibit them of anything. Bawal ka ng baboy kasi cholesterol. No, Oo. wala na silang panlasa. Oo. So, we'd rather have them eating kahit ano than nire-restrict. Wala. Correct. Oo. Opo. Kasi once you go malnourished, it goes downhill. Opo. Alright. Oo. Doktora, ano rong pagkakaiba ng sarcoma sa carcinoma? Yan po ang tanong ni Joshua. So, when you say sarcoma, kasi ito yung origin of the tissue. Sarcoma or carcinoma. Sa sarcoma, soft tissue, connective tissue, o yung mga kalamnan, litid, ugat, taba. Pag carcinoma, epithelial. So, actually, technical talaga siya. Medical talaga yung term. Carcinoma, it's epithelial in origin. Sarcoma, mga sa litid, taba, soft tissue. Mesenchymal ang tawag namin. Ayun, medyo So, technical important. nga. Yeah. Oo. Ang important lang doon is ma-distinguish mo talaga if this carcinoma or sarcoma kasi magkaiba ang treatment. What's worse? Honestly, based on experience, sarcoma. Mas Yeah, but that depends on the cancer type of carcinoma also eh. okay. Okay. Carcinoma could be in the form of the breast, colon, lung carcinomas, liver. Okay. Yes. Yun yung mga mas usual na naririnig po natin. Yes. Yung mga breast cancer,
and others, no? Well, anyway, Doktora, before we go, paalala na lang at mensahe para sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood dahil Sarcoma Awareness Month. Paalala Ano po, ang Doc. mensahe Paalala po. natin? So, number one ho, hindi ho kayo nag-iisa. Nandito ho kami. And cancer nowadays, ngayon pong panahon natin, marami po tayong treatment. Hindi lang po yun, marami po tayong assistance. Government, even private, marami po tayong mahihingan na tulong. So, dito po sa cancer journey nyo as a sarcoma patient, hindi po kayo nag-iisa. Yun yung i-assure namin sa inyo. Pangalawa po, tulungan po tayo. So, number 3, wag po kayo lagi mag-iisip. Iwan nyo po yung pag-iisip sa mga doctors nyo kung ano yung next step at kung ano po yung mga kailangan nyo. So, yun po yung gusto kong iparating sa mga sarcoma patients namin. At may pag-asa pa, Yes. no, Doktora? Alright, naku, maraming salamat kay Doc Pepper Maminta, ang ating oncologist mula po sa Lung Center of the Philippines. Maraming salamat, Doktora. Thank you po. Thank you, Ma'am Nina, Sir Migs, and to DZMM. Thank you. Thank Thank you, you. Doc.